Ang Magnolia Chicken Templados ay kabilang doon sa mga teams na interesado daw makuha ang 6'8 player na si Raven Gonzalez. Si Gonzalez ay 6'8 forward center at syempre kapag yan nakuha ng Magnolia, mabubuo na sa wakas yung kanilang front court. Ibig nitong sabihin magkakaroon na sila ng tinatawag natin na sabihin natin kumpletong rotation. Magiging si Raven Gonzalez at itong si Xavier Lucero sa power forward nila. At ito namang si Ian Sanggalang at James Laput sa sentro. Ilalagay naman dito sa small forward itong si Javi Gomez de Leaño at itong si Aris Dionisio. At syempre alam natin solid na yung backcourt niyan, si Paul Lee, Mark Baroca, si Jerome Lastimosa. So kung ganyan yung rotation ni Coach L.A. Tenorio, kompleto na yan. Kaya sa tingin ko, may chance ang Magnolia na ma-acquire itong si Raven Gonzalez dahil hindi naman to inaasahan na magiging top draft pick. Pang-anim ang Magnolia dito sa darating na draft. Kaya sa tingin ko, pwede nilang maabutan iyan. If ever makuha yan ang Magnolia Chicken Templados, sa tingin ko magiging isa na sila dito sa mga elite team sa PBA dahil ito si Gonzalez. Sabi nga nila sky's the limit pagdating sa potential niyan. Kaya sigurado rin tayo na dito sa Magnolia Chicken Templados mabibigyan siya ng minuto. Kaya hindi na ako magtataka kung talagang babagay siya doon sa lineup nila. At ang maganda rito, malamang maabutan nga ng Magnolia yan dito sa pang number 6. So hindi na kinakailangan na mag-trade ng hot shots pagdating dito sa pag-acquire sa kanyang serbisyo. Kaya naman sa tingin ko, magiging mas maganda kalalabasan nito para dito sa hot shots kung sakasakali nga na matuloy. At yan naman sa tingin ko ang magiging ultimate plan nitong si Coach L.A. Tenorio kung sakasakali na makuha nga nila yan. Of course, alam natin na bukod dito sa Magnolia Chicken Templados, meron pang mga ibang teams na nagre-ready dito sa draft. At sa totoo lang, kabilang na yung Northport dyan. Pero meron pa rin mga tanong na umiikot dito sa Northport Batangas. At kabilang dyan yung posibilidad daw, ayon dito sa mga reports, na baka itong koponan ay mabenta na. So, ibig sabihin nito, habang yung ibang teams nagpe-prepare para dito sa darating na draft, baka itong Northport Batangas ang mangyari dyan ay ibenta rin. So, kung sino man yung kukunin nila dito sa draft, baka mauwi rin doon sa team na bibili sa kanila. So, isa yan dito sa mga nakikita natin na posibilidad na mangyari. Dahil alam natin itong Northport Batangas ay matagal na napapabalita na mabibenta kasabay no sa Terra Firma Jeep. So kung sakasakali, baka nga sabihin na natin baka yung Zeus Coffee o Pure Blend o kung sino pa man yung team na bibili dito sa Northport Batangas, makukuha nila itong sila Joshua Monson, Cade Flores, ito si Evan Nelly, plus kung sino man ang kukuhanin ng Northport dito sa pang darating na draft. Pag number 4 ang Northport dito sa draft order. So mataas-taas yan. Kaya sa tingin ko magiging mas maganda ito para sa Northport kung sakasakali nga na ibenta sila pagkatapos merong yung team na makakakuha sa kanila mare-retain yung core lineup ng ball club, and of course may draft pick pang kasama. So sino ba dito sa mga draft picks na yun na pwedeng makuha ng Northport? Well, assuming natin na number 1 to si DJ Fenner, andyan pa to si Juan Gomez de Leaño, si Jason Brickman. Of course, alam natin, itong si Ira Batelier, nandyan, sasali na rin sa draft. Si Dolph Panopio, marami pang ibang makilalang players dyan na mag-a-apply din. Kaya good news ito para sa bibili sa Batang Pier.